أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه إلى آخر الحديث. Mga kapatid sa Islam, ang pag-uusapan natin ngayon o kaya ang tatalakay natin ngayong sa hapong ito ay tungkol sa kung ano ang nangyari sa Al-Ghadir at ano ang ibig sabihin ng ang Al-Ghadir na ito. Meron ba itong sa Quran o kaya sa history ng Islam o wala? Dito sa ayat na to, ipinapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano kahalaga ang spiritual leadership na o kaya imam na na-explain natin sa dalawang araw na nakaraan. Dito makikita natin kung gaano kahalaga ang Al-Ghadir na to, kung siya pinagsisikapan ng mga opponents ng Islam o kaya yung may galit o kaya yung mga taong ayaw nilang lumabas ang katotohanan, lalong-lalo na sa history ng Ahlul Bayt. Na-explain natin noon na kung ano ang iniwanan sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wa sallam, at sinabi din doon na kung gusto natin ma-save o kaya maahon sa ating kasalanan at mailagay sa tamang landas, dapat, sabi ng Rasulullah, pumunta kayo o kaya sumama kayo o sumunod kayo sa Imam Ali alayhi salam, at pagkatapos niya, ang mga kapalit niya o kaya successor ng Imam Ali alayhi salam. Yun nakaraanan at na-explain na natin. Ngayon, ipapakita namin o kaya i-explain natin sa inyong lahat kung ano ang ibig sabihin ng command ng Allah subhanahu wa ta'ala at bakit nangyari ito at bakit nangyari. Itong ayat matatagpuan natin sa Suratul Maidah. Pakisulat, Suratul Maidah verse 70 or verse
67. Matatagpuan itong ayat na Al-Ghadir sa verse 67, Suratul Ma'idah. Suratul Ma'idah, ayat o kaya verse 67. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhar rasulu, Ya ayyuhar rasul, ibig sabihin ng Ya ayyuhal, o kau rasul, o kaya o Prophet Muhammad, o sugo ng Diyos. Sino ang sugo ng Diyos na yon? Walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na siyang huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong karugtong ng ayat na to? Ya ayyuhar rasul, balligh. Ang ibig sabihin ng ballagha is to proclaim. Ibig sabihin, i-proclaim. Proclaim. Ang nasa ayat ay balligh. Ibig sabihin ng balligh, fi'il amar yun, at sinabi ng Allah, dapat talaga sabihin mo na. I-proclaim mo na, ya Muhammad, wajib sa iyo o obligatory sa iyo na i-proclaim mo, ibalita mo na at sabihin. Sa kanino? Sa mga ummat muslimin. Ano ang dapat sabihin ng Prophet Muhammad? Ma unzila ilayka min rabbika. Kung ano man ang ma unzila ilayka min rabbik. Kung ano man ang nai-revealed o kaya naisabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Wa in lam taf'al, kung hindi mo yang gagawin, pama ballaghta risalatahu. Kung hindi mo ipoproclaim at hindi mo sasabihin ngayon, pama ballaghta risalatahu, parang hindi mo rin naisabi at saka na-proclaim o kaya naitablig sa lahat kung ano man ang dumating sa iyo galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Galing sa wahi o kaya revelation ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi mo yan sasabihin, as if yung 23 years ng pagtatablig o pag-spread ng Rasulullah ng Islam ay hindi niya nagawa. Parang hindi niya rin nagawa ang 23 years na yon. Ano ang 23 years na yon? 13 years na nag-preach siya ng Islam sa Makkatul Mukarramah at 10 years naman nag-preach o kaya nagtablig, nagpropagate ang Rasulullah saan? Sa Madinatul Munawwara. Kung i-combine natin lahat, 23 years ang 23 years ang pagtatablig o kaya pagpropagate ng Rasulullah sa Makkah at saka sa Madina. Ngayon sabi ng Allah Ta'ala, kung hindi mo yan gagawin, para mo ring hindi nagawa at na-spread ang message o kaya wahi na dapat mong gawin at iparating sa mga tao. Para mo hindi na iparating sa mga tao ang wahi ng Allah Ta'ala na yun. Ano pang kasunod? Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala ang mag-defend sa iyo. Kung natatakot ka o kaya nag-aalinlangan ka, nag-aatubili ka, kung sabihin mo yung message na yan, ipoklaim mo na ngayon, ay hindi ka papaniwalaan ng mga tao. Wallahu ya'simuka minan nas.
Allahu Ta'ala ang defender mo. Allahu Ta'ala ang mag-defend sa iyo kung ano man ang sasabihin ng mga tao sa pag-proclaim mo na yan. Inna Allaha la yahdil qawmal kafirin. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya papanigan at tutulungan yung mga taong matitigas ang ulo. O kaya yung mga taong hindi naniniwala sa religion na pinaiparating mo sa kanila. Okay. Itong ayat na ito, na matatagpuan natin sa Suratul Ma'idah ayat 67, kailan ito bumaba sa Rasulullah? At kailan nag-happen ito? Itong ayat na ito, sinasabi nila na last pilgrimage ng Rasulullah. Yung sa 10 years na ng pagtablig o kaya pagpropagate ng Rasulullah sa Madinatul Munawwara. Last year ng kanyang buhay. Last year na ng kanyang buhay na bumaba ang ayat na ito at pagkagaling niya sa pagkatapos niya mag-pilgrimage o kaya naghaji sa Makkatul Mukarramah. Kailan ito bumaba? Anong buwan? Bumaba ito sa 18 ng Zulhijjah. 18 of Zulhijjah, ng Zulhijjah, bumaba ang ayat na ito. Ibig sabihin, katapusan ng paghaji. Tapos ng paghaji, bumalik ng Rasulullah from Makkah papunta saan? Pauwi na sa Madinatul Munawwara. At huwag ninyong kalimutan itong ayat na ito, bumaba sa Rasulullah, kailan? Sa kaulihang buhay na ng Rasul. Last life na ng Rasulullah, pagkatapos nitong ayat, pagkatapos nitong happenings, nawapat na o kaya namatay na ang Rasulullah. So, pang 23 years na ng pagpropagate ng Rasulullah sa Islam. Last na yun, ngayon, kung titingnan natin ang ayat na ito, sabi niya, "Balligh ma unzila ilaik." Ya Rasulullah, iparating mo na sa mga umat mo kung ano man ang gusto naming iparating sa kanila. Dahil ikaw isang sugo, iparating mo na ngayon. Kailan ito dumating at bumaba sa Rasulullah? During midday. Almost 12 o'clock sa noon time. Noon time. Midday na yun. Sa deserto pa naman ng Arab, bumaba ang ayat na yun. Sa deserto at pinakamainit ng araw dahil nasa midday. Sabi ng Allah Ta'ala, "Ya Rasulullah, ngayon na. Ngayon, i-proclaim mo na sa kanila. Iparating mo na ngayon. Huwag mo nang hintayin pa na makarating ka sa Madina. Ngayon, i-proclaim mo na, sabihin mo na sa kanila." Bakit po yun? Dahil itong Gadir Khoum, bumaba itong ayat sa Gadir Khoum. Ang Khoum, ibig sabihin, mayroon doong pond, may maliit na tubig doon, may tubig. At doon, nag-gather sila, o kaya nag-ipon-ipon ang Rasulullah. Sa panahon na bumaba ang ayat nito, sabi ng Rasulullah, "Ya Bilal, mag-azan ka." Mag-azan ka o kaya magbang ka. Alam niyo ang azan? Call to prayer. Kasi, yung mga iba, papunta sa Yaman, papunta sa Iraq, kasi cross-section man yun, intersection ng daan. Ang iba papunta na doon sa kanila, ang iba papunta doon, ang iba papunta na diretso sa Makkah, sa Madina, ang iba papuntang Yaman. Sa intersection ng daan na yon. So dito bumaba ang ayat na ito. At saka midday pa. At kailan ito bumaba? Sa last life na ng Rasulullah. Ngayon ang tanong natin, ano pa ang gustong iparating ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao?
Samantala, yun na ang last life ng Rasulullah. Na-establish niya na ang Islam. Na-establish niya na ang political system ng Islam. Na-establish, na ituro na niya ang pagsambahayang correct prayer. Hindi ba? Kasi last na yun. Pang 10 years na ng Rasulullah sa Medina. Pagkatapos nun wala, na namatay na siya. Ano pang gusto niya iparating at saka ipaturo ng Allah Ta'ala? Paghaji. Kagagaling lang nila sa paghaji. Papawi na nga sila. Ilang beses na naghaji ang mga Muslimin? Marami na. Ano pang gustong iparating, ipa-explain ng Allah Ta'ala sa Rasul? Halimbawa, puasa, fasting, during the day of Ramadan. Hindi ba ilang beses na nag-fasting ang Rasulullah sa mga Muslimin? Ha? O ipagpalagay natin, jihad. Ha? Call to jihad. At ipa-explain kung paano ang hukuman ng jihad. Tapos naman ang jihad kasi na-establish na niya ang Islamic political system ng Islam. Nagiging Islamic state na siya. At saka, liberated na ang Makkatul Mukarrat sa Madina. So ano pa ang gustong iparating ng Allah Ta'ala? Ano pa ngayon ang gustong iparating ng Allah Ta'ala? فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. Kung hindi mo ang gagawin ngayon, ya Rasulullah, para ka na rin, para mo sinuway ang kagustuhan ng Allah Ta'ala at hindi mo na iparating sa kanila ang 23 years of your propagation. So, it sounds very important. Kung pakikinggan natin ang ayat, ito na ang pinakamabigat na responsibilidad ng Rasulullah. Bakit? Tingnan mo ang ayat, wa in lam taf'al. Kung hindi mo gagawin. Ibig sabihin, mayroong siyang hinahabol ang Rasulullah, mayroong siyang iniisip na itong ayat na ito, kung sabihin niya yung kagustuhan ng Allah Ta'ala, baka pagtawanan siya ng mga umat muslimin o kaya mga sahabat, o kaya hindi siya hindi pakinggan o kaya hindi susundin. Meron siyang pinag-atubilihan pero hindi niya sinasabi na hindi susuway siya sa kagustuhan ng Allah, hindi. Parang tumatiming lang siya. Tumatiming lang siya yung sa araw na ito, at saka sa pinaka mainit pa naman ng panahon sa 12 o'clock midday. Sabi ng Rasulullah, "Ya Bilal, mag-azan ka, magbang ka ngayon para maipon natin ang mga tao." Nagbang si Bilal al-Habasi. Nang magbang si Bilal, ang iba nagtaka. Sabi ni, anong nangyari? Kasi ang iba nakapunta na sa kanilang daan, papunta sa kanilang mga lugar. Nagtaka ang lahat. Anong nangyari? Sabi niya, anong nangyari? Bumalik yung nauna na doon, bumalik at pumunta roon sa lugar na pinag-iipunan nila. Yun ang tinatawag natin, Gadel Home. Nang maipon na doon ang lahat, nagsambayang sila ng Zuhur at sa Asar. Pagkatapos nila magsambayang, gumawa ang Rasulullah ng gumawa siya ng parang stage, ganito. Stage, ginawa niya para stage at sa anong Jamal? Anong Jamal? Camel, no? Gumawa siya ng stage at nilagyan niya ng ganito, yung parchi at saka cloth. At saka pumunta ang Rasulullah sa taas ng stage, sinabi niya itong ayat. Kasi ang sabi rito, wa in lam taf'al pamaballagta risalatahu. Ya Rasulullah, huwag mga takot o kaya huwag kang mag-alala. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah ang defender mo. Huwag kang mag-alala kasi ang Allah Ta'ala hindi niya papanigan yung mga tao matitigas ang ulo. Hindi niya papanigan at tutulungan yung mga rejectors of faith. Yung hindi naniwala sa agama o kaya sa religion. Nang nakapunta na siya doon sa taas ng stage, sinabi niya sa mga tao, sabi niya, naniniwala ba kayo na nagawa ko na ang responsibilidad ko?
Sabi ng lahat, bale, naam, ya Rasulullah, magsaksi kami, magwitness kami na nagawa mo na ang responsibilidad mo. Sabi ng Rasulullah, bakit kayo hindi mag-testify ng ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ngayon, ang lahat sunod-sunuran sa sinabi ng Rasulullah. Ang huli, sabi niya, ngayon, malapit na dumating dito sa akin ang kaibigan ko, ang kapatid ko. Ibig sabihin ng Jibril. Ngayon, babalik na ako, malapit na ako magbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong ako ihahabilin sa inyo yung dalawang bagay. Nasabi natin kapon. Ang dalawang bagay na yun, ano yun? Al-Quran, fatamassaku bihi. Quranul Karim, kasi yan nandiyan ang Quran, yan ang guardian, nandiyan ang katuruan ng Islam, lahat. Sa tauhid, sa paggawa, sa puruuddin, nandiyan lahat sa Quran. Yan ang ilaw natin. At saka ang iwanan ko sa inyo ang Ahlul Bayt ko. Ang familya ko na Ahlul Bayt. Kasi kung darating kayo sa Day of Judgment, tatanungin ko kayong lahat kung ano ang ginawa niyo sa Ahlul Bayt ko. Nakamata ang lahat, naghihintay kung ano ang gusto na sabihin ng Rasulullah. Hanggang sabi niya, hindi ba ako ang guardian ninyo? Hindi ba ako ang leader ninyo? Sabi ng lahat, naam, ikaw ang leader namin. Nang maisabi ng Rasulullah na ako ang leader ninyo, kinuha niya ang Imam Ali alayhis salam, hinanap niya at binitbit niya sa taas ng stage na yon. Hinila niya sa taas at pinatayo niya sa tabi niya. Pinatayo niya sa right side niya. Tapos kinuha niya ang kamay ng Imam Ali alayhis salam at itinaas niya. Sabi niya, man kuntu maulahu, sabi ng Rasulullah, kung sino man sa inyo na ginawa ninyo akong leader, guardian, maula, fahada aliyun maulahu. Ngayon, ang maula naman ninyo, o kaya ang leader ninyo, ang guardian ninyo ay Imam Ali alayhis salam. Nang may sabi ng Rasulullah ang sinabi niya, man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, nagdua ang Rasulullah. Allahumma wali man walahu, wa adi man adahu. Ya Allah, tulungan mo kung sino man ang tutulong sa Imam Ali. Tulungan mo kung sino man ang papanig sa Imam Ali. Tulungan mo kung sino man ang susunod sa Imam Ali alayhis salam. Wa'adi man adahu. At adi, ibig sabihin ng adi, gawin mo siyang enemy. Gawin mong enemy kung sino man ang hindi sasama sa Imam Ali alayhis salam. So, nang maisabi ng Rasulullah na yon, kaagad dumating ang isang ayat, matatagpuan ninyo sa suratul Ma'idah, ayat number 3. Ayat number 3, suratul Ma'idah. Ibig sabihin, pagkatapos na iparating, na iproclaim ng Rasulullah na ang leader after Rasulullah, ang imam after Rasulullah ay Imam Ali alayhis salam. Nang maisabi ng Rasulullah ang dua na yun, kaagad bumaba ang ayat na ito. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Al-yawma, sa araw na ito. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sa araw na ito, yung araw ng 18 ng Dzulhijjah. Sa araw na ito, i-perfect ko na sa inyo ang religion. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu
wa atmamtu lakum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Sa araw na ito, perfect ko na sa inyo ang agaman ninyo, ang religion ninyo, at kumpletuhin ko na sa inyo ang mga ni'mat ko, ang mga blessings ko. Kumpletuhin ko na sa inyo ang blessings galing sa taas ng langit at galing sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa. Waraditu lakumul Islam dina. At magrida na ako, o kaya gagawin ko na ang Islam na bilang agaman ninyong lahat. So, nang bumaba itong ayat na ito, ibig sabihin, itong ayat na ito, itong ayat na ito, nagdepend, o kaya, bumaba siya dahil nakumpleto ng religion. Ibig sabihin doon, ang completion ng religion, at perfection ng religion ay nakasalalay sa sa pagka-leader proclamation ng Imam Ali alayhis salam. Bakit yun? Bakit yun? Hindi ba sinabi natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpadala ng Islam at pinadala rin niya ang sugo para mag-guide sa atin? At sinabi natin kahapon, ang sekreto ng pag-end ng prophethood na nagwakas ang prophethood doon sa Rasulullah, ang sekreto noon ay dahil secured na ang Islam. After Rasulullah, meron nang mag-protect ng Islam gaya ng Rasul sallallahu alaihi wa sallam, marunong at walang kasalanan at wala siyang himma, wala siyang hinahalagaan at wala siyang ginagawang kundi ang kahalagaan ng Islam at ang pag-protect sa Sharia ng Islam. So yun ang sekreto ng bakit nag-end ang sugo ng Allah Ta'ala doon sa Rasulullah. So dahil dito, dahil na-proclaim na ng Rasulullah ang leader na after him, bumaba itong ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Magrida na ako sa inyo at gagawin ko ng Islam sa inyo na bilang Islam. The last religion of Allah will be Islam. So, nang bumaba ito, anong sinabi ng Rasulullah? Ang sinabi niya, Allahu Akbar ala ikmali din. Sabi niya, Allahu Akbar. Allah Ta'ala ang pinakamalaki. Allah is great dahil na-kompleto na ang din. Dahil perfecto na ang din. Okay. Wa itmamun ni'mah. At na-kompleto na rin ang mga blessings ng Allah subhanahu wa ta'ala. Waridar Rabbi birisalati. At nagrida na, tinanggap na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mission ng Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Tinanggap na, nasilan na ng Allah Ta'ala ang mission ng Rasul sallallahu alaihi wa sallam after he proclaimed the leadership of Prophet of Imam Ali alayhis salam after him. After na-proclaim niya, nasilan na ng Allah Ta'ala ang leadership ng mission ng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Alam ba ninyo kung anong nangyari dito? Isa na doon, kasi itong ayat na Al-Ghadir, ang sumama sa Rasulullah, mga companions o kaya mga sahabat, more than 110,000 sahabat. Merong ibang riwayat, 120,000 companions ng Rasulullah. Merong riwayat na mamalaki o kaya malakas, ang riwayat nito is 110,000 companions o kaya sahabat ng Rasulullah kasama ng Rasul naghaji. Bakit yun? Dahil yun na ang last pag-pilgrimage o kaya paghaji ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kung sabihin natin,
ika nga na yun ang farewell pilgrimage ng Rasulullah. Farewell, no? Last. So, yun nga, dito nga makikita natin kung gaano kahalaga ang itong mission na to, yung proclamation ng leadership. Kasi kung hindi niya yung hindi gagawin ng Rasulullah, hindi din nagawa ng Rasulullah ang mission niya. So, because of proclaiming the leadership of Prophet of Imam Ali alayhi salam, yun, bumaba ang ayat, Ikmaluddin. Ano nangyari? Ganito yun. Itong 110,000 na sahabat, sabi ng Rasulullah, yung mga sahabat na hindi nakasama sa paghaji na ito, iparating mo sa kanila ang nangyari, what had happened in the Ghadir Qum. Kung ano ang nangyari sa Ghadir Qum at iparating mo sa kanila. Iparating ninyo sa kanila. Nang dumating ang Rasulullah sa Madina, dumating doon sa isang sahabat, dumating sa isang sahabat, ang news na yon, proclamation of Imam Ali alayhi salam. Sabi ng isang sahabat, grabe na to. Sabi niya, totoo ba yan yung proclamation ng Rasulullah ginawa ng Imam Ali na ang Ali? Hindi siya nagsabi ng Ali. Totoo ba yan sinabi niya na ang leader natin na si Ali? Sabi niya, oo. Ang first nag-congratulate pa sahabat, sabi nila. Sino ang first nag-congratulate sahabat sa Imam Ali? Sino ang nakakaalam? Nabasa niyo hindi? Ang first nag-congratulate sa Imam Ali the moment na na-proclaim ang leadership niya ay sino? Si Abu Bakar, si Umar at saka yung Abu Bakar. Anong sinabi ni Umar? Hani'an laka ya Ali ibn Abi Talib. Hani'an laka ya ibn Abi Talib, asbahta maulay wa maula kullu mu'minin wa mu'minatin. Sabi ng Umar at saka Abu Bakar, sabi niya, congratulations ya Ali ibn Abi Talib. Congratulations Ali, anak ni Abi Talib. Asbahta maulaya. Nagiging ikaw na ngayon ang leader namin. Sabi ng Umar. At leader ng bawat Muslim lalaki at saka babae. Masya Allah. Sabi ni Pehri, ganyan bang sinabi ni Umar? Grabe na ito, sabi niya. Gusto kong puntahan ng Rasulullah. Pumunta siya roon sa Rasul, dumating siya sa bahay ng Rasul at humihingal. Kasi parang nagalit siya, no? Sinabi niya, ya Muhammad, tinuruan mo kami ng puasa. Sinabi mo sa amin na magpuasa kami. Nagpuasa kami, sumunod din kami sa iyo. Sinabi mo sa amin magsambahayan kami, magpray kami, magdasal kami. Sumunod din kami ng magdasal. Ngayon, iniluklok mo na naman ngayon ang cousin mo. Cousin man yan, di ba? Ang cousin mo na, si Ali. Ginawa mong leader ng mga Muslim. Ano ba yan? Galing sa iyo? Ang proclamation na yan o galing sa Allah? You see? Mayroon ba kayong jura o kaya courage na magsasabi ng ganon? Parang ako hindi ko nga magawa. Kahit na kapareho ko ng Rasul pa kaya o kaya yung leader pa natin pagsasabihan ng ganon. Yun ang sinasabi ng Rasul. Yun ang sinasabi ng Allah. Bakit sinabi ng Allah, wa in lam taf'al, kung hindi mo gagawin ngayon, pamaballag tarisala taho. Bakit nag-aatubili ang Rasulullah? Dahil alam niya hindi tatanggapin ng mga tao ang Imam Ali. As expected, di ba ngayon? Sabi niya ng Rasulullah, wallah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sabi ng Rasulullah, Allah ang nagsabi nito pero sinabi ng Rasul sa dila ng Rasulullah. Sabi niya, wa ma yantiqu anil hawa, wala, kung ano man ang sasabihin ng Rasulullah, ano yun? Hindi yung galing sa kanyang loob. Hindi yun galing sa kanya.
Hindi yung kagustuhan ng Rasulullah. In huwa illa wahyun yuha. Yan, revelation yan, kagustuhan yan ng Allah Ta'ala na iparating sa kanya. Wala akong ginawa na para fabulan ko ang ang kasin ko na si Ali. Wala. Yan galing sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anong ginawa ng isang sahabat? Sabi niya, tumalikod ka agad, hindi man sumalam sa Rasul. Tumalikod ka agad at naghingi sa Diyos. Ganito ang sabi niya. Kung sabi niya totoo ang sinabi ni Muhammad, mabuti pa mamatay na ako ngayon. Pagdating niya sa pintuan na ganito, kasi sinabi ng Allah, mayroon man sa Quran, sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi'. Sinabi ng Allah Ta'ala, mayroong isang sahabat na naghingi sa akin ng ajab, ng punishment. Kung anong ginawa ko, sabi ng Allah Ta'ala, sir, ngayon din, dumating ang punishment na yun. Namatay ang isang sahabat ng Rasulullah at dahil hindi siya naniwala sa sinabi ng Rasul. Bakit yun? Dahil hinihintay ng lahat yung mga munafiqin na yung walang paniniwala na force lang nag-Islam. Na force lang dahil wala na silang lakas. Marami na ang Muslim at nagumbabaw na ang nagiging daip na sila. Weak na ang mga kafirin sa panahon na yon. Anong hinihintay nila? Kung mamatay sabi nila, mamatay ang Rasul, dito tayo magre-report tayo, makukuha din natin ang leadership. Babalik din yan sa atin. Kung mamatay na ang Rasulullah, magiging na yan, weak na ang Islam. Tingnan mo ang behavior ng mga Muslimin at that time, mga Arab, no? Mga Arabo. So anong ginawa? Ano ang sabi ng Diyos dito? Sabi niya, dahil naging ang Imam Ali alayhis salam ang naging leader after Rasulullah, alam ng lahat na wala silang kalaban-laban sa Imam Ali alayhis salam. Magaling, pinakamarunong at matapang. Hindi ba? Lahat ng mga leaders ng munafikin, ng musyrikin, sino ang nakapatay? Imam Ali alayhis salam. Yun. Anong sinabi ng Allah Ta'ala? Sa panahon na proclaim ng Rasulullah ang leader after Rasulullah, anong sinabi ng Diyos? Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum. Sa Suratul Ma'idah rin, number 4, magkasunod itong ayat na al-yawma akmaltu lakum. Magkasunod, anong sinabi ng Diyos? Al-yawma, itong araw na proclaim ang leadership ng Imam Ali alayhis salam after Rasulullah, ya'isal ladhina kafaru min dinikum. Nagiging hopeless na ang mga kafirin sa agaman ninyo. Hindi na nila makukuha uli. Hindi na nila maaagaw. Dahil nandoon na sa kamay ng isang tao na siyang nafsu Rasulillah. Para ring ang pagkatao ni Rasulullah. Except na hindi siya nabi. So, dahil sa proclamation na yan na pinaka-important, nagiging hopeless ang mga munafiqin. You see? How important is the proclamation of the Al-Ghadir o kaya proclamation ng leadership ng Imam Ali after Rasulullah. So, dahil dito mga kapatid sa Islam, tingnan mo, ang ayat na yon ay wajib sa lahat. Wajib sa atin, no? Okay. Anong sinabi ng Allah Ta'ala? Sa suratul, sabi niya sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ang fitna actually na ginagawa ng mga tao doon sa atin. Nasabi niya itong mga Shia, meron silang Quran, ibang Quran. Ang Quran nila, ang surah nila ay Suratul Wilayah. Suratul Wilayah daw. Surah kabanata tungkol sa leadership ng Imam Ali. Daw. Hindi nila alam, hindi yun surah, hindi yun kabanata. Kundi verse lang. Verse lang ang sinasabi nilang ayat, ang sinasabi nilang surah. Ang verse na yan ay yung verse na tungkol sa nagsasabi ang leader natin ay 3. Hindi maalis sa 3 na ito. Bakit leader natin 3? Makinig kayo. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sadaqallahul aliyul azim. Ayat yun, hindi yun surah ha? Ayat. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay na leader ninyo, ang tunay na guardian ninyo, isa, Allah innama waliyukum. Totoong-totoo talaga ang wali ninyo, ang guardian ninyo ay isa, Allah wa rasuluhu, at saka ang kanyang rasul, ang kanyang sugo. Walladzina amanu, at saka yung isang believer na naniniwala, alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. At saka yung bar-iman o kaya believer na ibinigay na ang kanyang singsing sa panahon na sa kanyang pagruruko. Sa kanyang pagruko, ibinigay niya ang singsing sa isang pulubi naghingi doon sa masjid ng Rasulullah. Kasi sa panahon na yon, mayroong isang pulubi dumating doon sa Madinatul Munawwara at naghingi. Sabi niya, o kayo mga yung mga sahabat o muslimin na sa loob ng masjid ng Rasulullah. Ako ay isang pulubi, bigyan niyo ako ng pagkain o kaya bigyan niyo ako ng sadaka. Nangangailangan talaga ako. Walang nakinig sa kanya. At wala mang lumingon. Kahit isa walang lumingon sa kanya. Walang nakinig at pinabayan yung matanda. Dahil matanda. Narinig yun ng Imam Ali alayhis salam. Kasi nagsabi ang matanda, Ya Allah, hindi ako pinakinggan. Nandito ako sa masjid ng Rasulullah. Hindi ako pinakinggan. Naghingi ako sa kanila. Nangailangan ako. Narinig yun ng Imam Ali alayhis salam. Pagruko niya, inisiarat niya ang kanyang kanang kamay, at ibinigay ang singsing. So, yung ayat na yun, bumaba kaagad sa Rasulullah, sabi niya, ang tunay na mu'min o kaya ang tunay na leader, unang-una talaga ay Allah at saka mu'min at saka Rasulullah at ang mu'min, isang mu'min na yung nagbigay ng singsing na yun. Sino yun? Bumaba ang ayat nito para sa virtues ng Imam Ali alayhis salam. So, sino ang leader natin after Rasulullah? Walang iba. Dahil proclaim ng Allah Ta'ala, ang tunay na leader natin ay Imam Ali after Rasulullah. Isa yun. Meron din kuma ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi niya, Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Sabi ng Allah Ta'ala, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Nisa, kung hindi ako nagkamali, sabi niya, Ati Allah, tatlo rin. Ati Allah, makinig kayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumunod kayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sumunod din kayo sa Rasul niya. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Sumunod kayo sa Allah Ta'ala at sumunod din kayo sa Rasulullah. Sino pa? Wa ulil amri minkum. At sumunod din kayo sa kanino? Kung sino man ang naitalaga ninyong bilang leader. Kung sino man ang na-appoint ng Rasulullah bilang leader. Galing sa inyo. So, ati Allah, ibig sabihin ng ati Allah wa ati'ur Rasul, absolute obedient. Absolute obedient. Hindi yun conditional. Hindi yun conditional obedient ang hiningi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unconditional. Absolute obedient ang hinihingi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung sino man ang nagsasabi na sila ay Muslim, dapat ang papaniwalaan nila, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sundin nila ang kagustuhan at sundin nila ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kung ano man ang sinabi sa kanila, ano man ang hinahabilin sa kanila, dapat sundin nila.
At sino pa ang wajib na sundin nila? Yun ang atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kung sino man ang naisabi o naitalaga ng Rasulullah na siya ang leader after him, yun din ang gusto ang sundin ninyo dahil yun ay wajib. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. Kung nagdadalawang isip kayo, nag-alinlangan kayo, huwag kayong magtanong kung kanino. Tanungin ninyo ang Allah Ta'ala kung saan, bakit ako sasama sa Kanya? Bakit? Sino ba yan? Bagbalik kayo sa Allah Ta'ala, hanapin ninyo sa Quran at sa hadis kung sino talaga ang dapat sundin natin. Huwag na kayo magtalo. Baka magsuntukan pa kayo o kaya magkakaroon pa kayo ng ano. Huwag na kayo magtalo. Pero kung marunong kayo magbasa ng Quran, punta kayo sa Quran, basahin ninyo, nandyan din. Pas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Magtanong kayo sa yung mga marunong kung wala kayong karunungan, kung hindi niyo alam. Kung nagdadalawang isip kayo sa Ahlul Bait, tanungin ninyo kung sino ang marunong. Sino bang marunong na yon? Sinabi ng Quran na yon. Ali ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ali ang pinakamarunong na sahabat after Rasulullah. Dahil razakahu fahmi wa a'taha Allahu fahmi wa ilmi. Binigay sa Imam Ali alayhi salam ang paham, ang intelligence at saka ilmu ng Rasul sallallahu alaihi wasallam nandoon na sa Imam Ali alayhi salam. At sino ba ang dapat sundin natin? Sino bang Ahlul Bait niya? Mayroon ba tayong Ahlul Bait sa Quran? Natapos na natin kahapon. Huwag na natin banggitin uli. Pero sinabi ng Rasulullah. Sinabi ng Rasulullah, kung gusto ninyo talaga na makapasok kayo sa surga. Makapasok kayo sa surga. Gusto ninyong makapasok sa surga at ang life niyo parang guided na gaya ng Rasulullah? Sinabi niya, man arad ay yahya hayati wa yamutu mitati wa yadkhulu jannati adnin allati gharasaha rabbi falyatawalla Ali ibn Abi Talib waliyatawalla waliyahu waliwa'adi aduwahu waliyusallima liawsiyaihi min ba'di fa innahum itrati min lahmi wa dami. Sabi ng Rasulullah, kung gusto ninyo talaga na mamuhay gaya ng pamumuhay ko at mamatay na gaya ng kamatayan ko, sabi ng Rasulullah, at gusto ninyong makapasok sa surga, garasaha Rabbi biyadihi, na ang gumawa ng surga na yan, Allah subhanahu wa ta'ala talaga, na naipromise niya sa akin, naipangako niya sa akin, yung Jannatu Adnin. Gusto ninyong makasama ako doon sa Jannatul Adnin na yon? Anong dapat ninyo gawin? Falyatawalla Ali ibn Abi Talib. Pumunta kayo at sumunod kayo, makinig kayo sa Imam Ali alayhi salam. At pagkatapos noon, waliyatawalla waliyahu. Kung sino ang sumunod sa Imam Ali, na appointed din ng Imam Ali, yun din ang sundin ninyo. Waliwa'adi aduwahu, at huwag kayong pumunta sa yung taong na hindi, yung kinagagalitan o galit sa Ahlul Bait at galit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ayaw niyang makinig ang Ahlul Bait. So dahil doon, sino ang samahan ninyo? Waliyusallima liawsiyai min ba'di. At mag-surrender kayo. Ibig sabihin na mag-surrender? Mag-follow kayo, sumunod kayo sa sa mga awsiya, successor ng Rasulullah at successor ng Imam Ali alayhi salam. Fa innahum itrati, sabi ng Rasul, itong Ahlul Bait ko na yan, itrati, pamilya ko yan, min dami wa lahmi, galing yan sa dugo ko at saka flesh ko. Galing yan sa dugo ko at saka flesh ko. At saka, kung gusto ninyong makukuha ang shafaat ko, yung intercession ko sa Day of Judgment, pumunta kayo, sumama kayo sa Imam Ali alayhi salam. So dahil dito mga kapatid sa Islam,
naisabi na natin ang dapat natin sabihin sa Al-Ghadir, sa Ahlul Bayt, at insyaallah subhanahu wa ta'ala, sa susunod na kabanata, insyaallah ang pag-uusapan natin kung ano talaga, what will happen to us, what is the benefits kung susundin natin ang Ahlul Bayt. Ano ang benefits na makukuha natin? Insyaallah, sa susunod, ang pag-uusapan natin ay kung sino talaga ba ang Shia na yan. Ang Shia, sino sila? Ang Ahlus Sunnah, kung sino naman yun. Insyaallah, yun ang pag-uusapan natin sa susunod o kaya bukas. Insyaallah, dito rin sa Husayniyah, Al-Qadhimiyah, Al-Bakkay. Hanggang dito na lang, insyaallah. Kung mayroon kayong question, sumulat kayo o kaya mag-question kayo. Huwag kayong matakot o kaya mahiya, insyaallah. Dati naman tayo. Wala. Ano na yun? Nagbibiro lang ako, ha? So, walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.